Hi, good afternoon everyone. So, bukas ay fiesta dito. May sapawan dito bukas. So, manonood tayo bukas. Ha? Ayun, di ba bonggang-bongga, wait lang. Yan yung mga magsasayaw yan bukas. Nakita ninyo guys. May mga dala silang pitikot. Ayun, magpa-practice siguro last nilang practice ngayon. Sasabak yan sila sa bukas sa rampahan ng napakainit. Ko pa yung mga magpaparada bukas. So, anyway kasi, ito nagawa ko ng second video. Kasi doon sa mga nagtatanong kung magkano na ba inabot ng aking annulment. Ginoo ko, Maria Candaba, napakamahal. Kung ako lang, hindi ko ipapaanal kasi ay wala naman akong ganong kalaking pera. Bayad-bayad sa ganyan. So, nang dahil kasi kay Afam, syempre, kailangan natin magpaanal. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya magpaanal. Tsaka, shoutout ko na rin sa mga hiwalay dyan, sa mga walang swerte sa pag-ibig, walang swerte sa mga unang asawa ninyo. Tiyak sa pangalawang asawa kayo ay suswertihin. Ibig ko bang sabihin ay dahil nga sa wala tayong divorce dito sa Pilipinas as of now, so meron tayong annulment na very expensive at mga matagal na process. So, yung sa akin is madali lang, minamadali ng aking asawa ang pagpaprocess ng aking annulment. So, dito sa Pilipinas ay walang katagal-tagal kung mayroong kang pera, charot. Okay, alam na natin yun. So, ang aking annulment ay umabot ng 350,000 ang inabot. So, kung wala tayong pera, kung tayo ay simpleng tao lamang na ang ating kita ay sapat lamang sa ating pagkain or needs ng ating pamilya, ay hindi natin uunahin yan. Kasi ay marami tayong magagamit sa ganyang kalaking pera. So, again, kung simpleng tao lang tayo, hindi tayo makakaalis sa situation ng iyong buhay, I mean, ganyan. So, kung ako sa inyo mga girls na walang swerte sa una ninyong kasal at gusto ninyo ng another love life, yung sabi na natin na natagpuan mong iyong Mr. Cupido at hindi ka naman pwedeng ikasal sa iyong Mr. Cupido kasi nga kasal ka sa una. So, ang piliin ninyo hindi ko sa minamaliit ang mga Pilipino, pumili na kayo ng mga AFAM kasi sila lang ang makakatulong sa inyo sa pagpa-anal ng inyong kasal. Kasi kung kukuha ka lang din ng Pilipino, para ka lang kumuha ng bato at pinukpok sa ulo mo, ay wag na lang. At be careful din sa paghahanap ng AFAM kasi hindi lahat ng AFAM ay kagaya sa aking asawa. Napakaswerte ko po sa aking asawa at sobrang bait. Mahal niya lahat ang mga mahal ko. Mahal niya anak ko, mahal niya ako, lahat ng pamilya ko, lahat ng around sa akin ay kanyang pinakikasamahan. So, be careful din sa paghanap ng AFAM. Hindi ko mo may nakita kang AFAM ay para excited ka na, hindi. Kailangan choice the best one. Choice the Mr. Right. Okay. So, ayan, sana ay nasagot ko na yung mga tanong ninyo. At yung ilang buwan daw ba ang aking annulment ay sa next video na po yan sasagutin. Maraming tao doon sa salon, tapos ako dito nagdadaldal. Okay. Coffee time. So, seriously mga Inday. Parang awa na ninyo, maghanap na lang kayo ng matinong lalaki. Hindi naman lahat ng Pilipino ay mga ganoong ugali. Pero most of Filipino kasi, pagka nakisama na sa'yo, nakasal na kayo or what, magaling lang sila sa una, mamahalin ka, yung special ka. Pero pagka dumating na kasi yung nagkaanak na kayo, away na, nandoon na yung ugali. Karamihan sa mga Pilipino ay ganoon. At least yung foreigner, bihira lang sa foreigner ang ganun. Ang foreigner kasi ay alam nila ang obligation nila sa kanilang pamilya. Sa asawa nila, sa anak nila, alam nila ang obligation nila. Maski yan ay magkahiwalay sila, pero yung obligasyon nila dun sa kanilang anak ay continue, yung suporta. Pero dito sa atin, hiwalay ka na nga, wala na nga, binugbog ka na lahat-lahat, pinaiyak ka na lahat-lahat, hiwalay na nga lahat-lahat, wala pa rin maibibigay na sustento yung lalaki doon sa mga anak. Sino ang nagsasacrifice?
tayong mga nanay. So, kaya sana po lahat ng mga babae ay matauhan na. Huwag na kayong mag-stuck sa mga ganyang relation. Hindi ko kasi sinasabing hiwalayan ninyo yung mga asawa ninyo kung matino naman. Pero kung ganyan naman ang mga asawa ninyo, abay hiwalayan ninyo, walang mapapala sa buhay niyan. Life is so short. So, habang buhay ka ba magaganyan hanggang sa ikakamatay mo na, magsasakripisyo ka pa. Aba, mahalin mo yung asawa, mahalin mo yung sarili mo at mga anak mo. Kasi walang ibang tutulong sa atin ng mga nanay, tayo, para sa ating mga anak. Kasi karamihan ng mga tatay dito, mga Pilipinong asawa, ay wala talaga silang pakialam. I'm sorry talaga sa mga Pilipino, pero sinasabi ko lang totoo, bihira lang yung matinong Pilipinong lalaki na itaguyod ang kanilang anak or hiwalay man o sustentuhan yung kanyang mga anak. Ang nagsasakripisyo talaga tayong mga nanay. Meron namang mangilan-ngilang matino, pero bihira nga talaga. So again, yung doon sa mga broken hearted, huwag kayo mag-iyak-iyak dyan sa tabi. No nga, maghanap kayo ng AFAM. Sinasabing sumali sa mga dating site. Actually, marami na akong minats. Oh, yung iba nag-date. Yung aking pamangkin, hinanapan ko rin ng match. Sana nga ay magkakaigihan sila. Marami na akong hinanapan. So, yung happy ako para sa kanila. At lagi kong sinasabi na wag manghihingi ng pera sa foreigner. Hayaan mong magkusa ang foreigner magbigay ng pera. So, ayan ang sinasabi ko sa kanila. Sabi nga ng asawa ko, nagiging matchmaker na raw ako eh. Kasi nga marami nagpapahanap sa akin ng Pilipina. Yung mga dati kong mga friend, dati kong mga kachat noon, nagpapahanap. Kasi nung nakita nga lang kinasal ako kay Tony, kung gaano ako kaseryo sa aking asawa at si Tony ganun din, yun marami na rin nagpapahanap. So, pero talagang be careful din ako sa pagmatch kasi baka ako naman nasisihin bandang huli. So, ayun lang, di ba, ang tanong lang ay tungkol dun sa aking annulment at kung magkano, ang dami ko nang naisalaysay dito, ang dami ko nang naikwento rito. So, ayan, tamang-tama yan para magkaroon kayo ng idea. Oh, shout out nga pala sa mga Pilipinong asawa dyan. Abay, mahalin ninyo yung mga asawang babae kasi mahirap mawala ng asawa sa bahay. Unang-unang kawawa yung mga anak. Di bali kung mga anak ay malalaki na maintindihan na nila yun. So kung mahal niyo yung asawa niyo ay gawin niyo yung prinsesa, wag niyo saktan, wag niyo murahin. Kasi maski na minumura niyo yan, hindi man niyo nilalapatan ng kamay, minumura niyo, masakit yan, tagos hanggang sa puso yan. At kami mga babae, tatalikod na lang kami iiyak. Hanggang habang buhay yan, dala-dala namin ng mga babae. So, sana kayong mga lalaki mahalin ninyo kung ano yung meron kayo, kung ano yung asawa ninyo, pahalagahan ninyo. Kasi once na si Mrs. matauhan yan at gumib up yan, babay ka at maghanap talaga ng AFAM. Ay maraming mga AFAM ngayon na nanghahunting ng mga Pilipina kasi alam nila ang Pilipina ay very hardworking at saka loving ang Pilipina. So, mapagmahal ang Pilipina, sana wag ninyong sayangin na madampot ng foreigner ng inyong mga asawa. Dahil doy, mga undoy ha, yung mga asawang Pilipino ha. Marami ng dating site ngayon. Pag yan ang asawa ninyo sumali sa dating site at nagkaroon ng kachat at matino yung lalaki at seryoso, bahala ka sa buhay mo. Annulment lang ang katapat. Kaya yun, shout out ko dyan sa mga lalaki ha, lalaki dito sa Pilipinas ha. Maski anong problema, wag ninyong saktan ng inyong asawa. Wag ninyong murahin, wag ninyong pagsalitan ng hindi maganda. Kasi yon ang masakit para sa aming mga babae. At again, pag natauhan yung mga asawa ninyo, sasali yan sa dating site. Maghanap yan ng kachat. Makahanap ng matinong foreigner yan at ipa-anal siya. So, babay ka na lang. Kaya mag-isip-isip kayong mga lalaki ha. Okay. Sana nakakuha kayo ng aral dito sa aking video. So, again, sa mga babae, huwag kayong magpakatanga sa relasyon ng hindi na maganda. O, di ba? Okay, bye-bye.